Okay. Magandang araw mga pare, magandang araw sa inyo lahat. Palakpakan. Isa na namang another video, another banatan, another asaran. Pero medyo bad trip tayo ngayon mga pare. Alam nyo kasi yung ating FB ay na-hack, yung FB page natin. Isang mga post ano yan, kung di ako nagkakamali nung isang araw yan, wala na ako ng access dyan. Talaga naman. Hindi natin alam kung sino ang gumawa niyan, pero ewan ko ba? Hindi naman tayo sa nagbibintang pero ewan ko sa gobyernong ito. Bakit? Wala namang kwenta dyan sa Facebook. Tapos eto pa, isa, malupit pa. Kahapon lang din. Reuse content daw. Meron daw tayong reuse content dito sa YouTube. Ewan ko. Hindi nga sana ako magla-live ngayon. Ay, mag-video ngayon dahil tinatamad ako. Nabubwisit ako sa... Anyway, nag-appeal naman na tayo dyan. Sana maayos ni YouTube. Kasi kung hindi, magre-reapply na naman tayo sa... Yung monetization kasi natin is nawala. So, mga susunod natin gagawin video, walang kita to. So, ano to, ayan nyo na. Basta para sa bayan, okay lang yan. Pero sayang din, di ba? Pero dahil para sa bayan, talaga namang mag-ano tayo. Kahit wala tayong kita, palakpakan. Okay lang yan. Anyway, meron kasi tayong nakitang video kanina. At, ay hindi. Actually, matagal na itong lumalabas kilala nyo ba si Ate Sheila? Si Aling Sheila? Meron kasi siyang kapitbahay. Sinong hindi nakakaalam kay kay Ate Sheila? Sikat na sikat to ngayon Kasi naman, madam, ate, nanay, ano ba yan? Para lang talaga sa pera, ewan ko sa inyo. Gagawin nyo lahat para magkapera. Naman ganun, huwag naman pati yung patay, anak niya pa man din yun. Pero minsan may pakinabang din yung mga mga kapitbahay na tawagin na masasabi nating nakikialam sa mga ganung bagay Kasi biruin mo kundi dahil sa kanya. Hindi natin malalaman si Ate Sheila pala may kabulastugang ginagawa. So dito lumalabas ngayon itong gobyernong to, gagawin talaga ang lahat para lang masira ang mga Duterte. O masira si Pangulong Duterte. Kahit patay gagamitin nila. Pati ang mga makakaliwang mga animal na yan. Hindi ko alam kung ano pa ba tong mga to para lang. Alam ko may may kaso dyan sa ganyan yung gagamitin mo yung patay para sa sa katarantaduhan. Alam ko meron yang may kaso yata yan. At nga pala, ipaalala ko lang sa inyo, wala na po akong access doon sa aking Facebook page. Kaya kung ano man ang makikita nyo doon, hindi po ako yun, nagtry tayong makuha ulit yung FB page natin. Pero pag hindi, gagawa na lang tayo ng bago. Mahirap na. Na lang, siguro hintayin natin after this month. Tapos pag wala, i-report natin. Mas report natin mga pare. At baka isipin nyo, ako yan, hindi ako yan. Kasi marami nag-comment sa natin sa video natin kahapon. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na yung palong-palo. Panoorin nyo na yun. Masaya yun, masaya. Pagtsatsagaan nyo nga lang kasi yung mga speech ni Marcos. So dito naman tayo ngayon sa
Mga walang hiyang talagang ginagamit yung mga patay o mga yumao para lang sa pansarili nilang kapakanan o pansarili nilang intensyon. Yung mga animal na makakaliwa na yan, dapat kayo na ang mga namamatay eh. Mga animal kayo eh. Wala kayong silbi sa bayan eh. Wala naman kayong mga silbi eh. Di ko nga alam kung bakit nasa party list yung iba na yan dyan eh. Kaya dapat buwagin na yung party list na yan eh. Oo, tapos biruin nyo, ang dami-daming kongresista, wala namang silbi. Ano, pamparami lang kayo dyan? Hindi naman kailangan ng ganyang karami. Wala naman nagagawang batas yung mga animal na yan. Ang dami-dami nila dyan. Oh. Imbis na ipampasahod sa inyo, mga hayop kayo, tulong na lang sa taong bayan o igawa na lang dun sa mga nararapat na gawin. Huwag yung ang ginagawa nyo, ayuda, mga animal. So ginagawa nyong talaga ang mga Pilipino, ginagawa nyong tamad. Pero at least ngayon nakikita na natin kung gaano katarantado tong gobyernong ito dahil dun sa ginawa kay Pangulong Duterte. Ay, naku naman. Kasi plano, alam nyo, parang nila yan eh, parang planado nila yan eh. Magaling din, no? Magaling din. Kasi may mga sumasablay silang plano eh. Pero silang mga plan A, plan B, plan C, hanggang ilang plan na ba itong ginagawa ninyo? Kasi mukhang malabong ma-impeach VP Sara dahil nga malakas ang PDP. So, ang tendency, pag nanalo ang PDP, pag nanalo ang mga kaalyado ng PDP o yung mga senador ng PDP, mahihirapan nga naman silang pababain si VP Sara. So, ang gagawin nila ngayon dahil nga malakas ang mga Duterte at malakas si Pangulong Duterte, talagang dinatrabaho nila. Tinanggal nila si Pangulong Duterte. Ngayon, ang kampanya ng PDP ngayon medyo napupurnada. Bakit? Kasi wala nag-aalala kay Pangulong Duterte. Ba't may tawa yun? Nag-aalala kay Pangulong Duterte ang mga senador ng PDP. Siyempre, mahal nila yan. Mahal natin yan si Pangulong Duterte. Kaya nga kaliwat kanan yung rally ngayon, di ba? Bakit? Kasi nakikita na ng gobyerno kung nakikita na ng mga tao kung gaano katarantado tong gobyerno na to. Tsaka katarantado tong Marcos na to. Kasinungaling ng animal. Kung hindi dahil sa mga Duterte, wala kayo. Wala naman kayong ambag eh. Yung mga 3 years na wala pa tayong naramdaman. So, tagilid sila eh. Kasi tagilid ang alyansa eh, di ba? Tagilid ang alyansa. Lalo pa nagiging tagilid pag nagsasalita tong animal na to. Nagsasalita tong Marcos na to. Kaya yung sa mga alyansa, kung ako sa inyo, mag-independent na lang kayo kaysa sumama kayo dyan. Kasi maglalo kayong mahihila pababa eh. Sa ginagawa ng gobyerno to eh. Oo, totoo yan. Lalo kayong nagmumukhang tanga. May mga maayos dyan na senador ha. Hindi natin inaano yan. May mga maayos na senador sa alyansa. Pero yung iba, ewan ko. May mga maayos dyan. Ang ko lang sa inyo, umalis na kayo dyan habang maaga pa. Mag-independent na lang kayo. Mas magiging okay pa kayo doon. Kaysa sa sumabay kayo dyan kay Marcos. Wala pag nag-speech mukhang tanga eh. Anyway, tuloy na natin to. I-play na natin tong video na to. Tanggalin na nga si Marcos dyan.